Nasa linya na ngayon mga kapatid ang VP ng Corporate Communications and Public Affairs ng GCash, si Ma'am Hilda Makilan. Magandang umaga po, Ma'am Hilda. Magandang umaga, Chacha. Good morning At po. magandang umaga din po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Good morning po, Ma'am Hilda. Puntahan nga po natin itong nangyari nitong nakaraang weekend kung saan may mga GCash users po no, na naaberya dahil sa mga unauthorized transactions. Ano po ba talaga nangyari? Is this an organized breach o system error po gaya ng nauna ninyong pahayag? Okay. So, sa una, maraming salamat sa pagkakataon at humihingi muna kami ng pangunawa. Alam nyo, nung November 9, over the weekend, we prioritize po yung handling ng ating mga customers, no? Lalo na po yung mga impacted ng product issue natin na tinatawag na send ang PAW. Importante po kasi na maayos po natin yon. At nakipag-ugnayan din po kami kaagad sa ating regulator na BSP. So, importante din po na sila muna po yung makaalam ng informasyon para yun naman yung isi-share namin sa inyo ay validated nila. So, ito po, ikukwento ko lang po sa inyo kung ano yung nangyari, no? Una, wala pong nawalang pera. Noong November 8, mga 11 o'clock PM, nakita po namin sa aming system na meron pong sudden spike dun sa transaction ng sinasabi natin na send ang PAW. Ang send ang PAW kasi ito yung small product feature ng GCash na pwede kang mag-send to multiple customers in a form of ang PAW. Ginagamit ito pag Pasko or pagka Chinese New Year, no? So unusual dahil hindi naman po Chinese New Year ngayon at saka hindi rin po Pasko, no? So pagka yan ay ginamit mo, ang unang mangyayari dyan ay mapupunta yan dun sa tinatawag natin na temporary wallet. So, nung nakita po namin yun, nakita namin bakit dumadami yung laman ng temporary wallet na yon. So, unusual yan, kaya sinwitch off namin yan kaagad. Kinabukasan, August 9 na tayo, mga madaling araw, may mga tumatawag na po sa amin na bakit daw parang nag-send ang PAW sila at hindi naman po nila ginawa yung transaction. So sa pagkakataon na yun, na-connect namin na baka nga meron niyang kinalaman dun sa nakita natin na spike. So nag-further investigate kami at we ruled out phishing, wala pong data breach, wala pong account takeover. Ito po ay product error. At in 24 hours po, yung laman po nung temporary wallet na yun ng send ang PAW ay ibinalik po natin kaagad sa ating customers. At on the same day, nag-report din po tayo sa BS. Ma'am, kung matatandaan natin, sinasabi po kasi ng CICC dun sa usapan namin kahapon, dito sa mga unauthorized transactions, meron sila nakikita na dalawang numbers, no, na halos kahalintulad dun sa mga 21 cases na nagreklamo po sa kanila. So, nangyari na rin po ito in the past, kung di po ako nagkakamali, 2023, may ganito rin. Hindi ko sure kung ang PAW din po ba'y nangyari, pero may mga transactions din na nangyari in the past na similar sa nangyari po ngayon. Paano po ba natin ma-assure yung mga GCash users na talagang walang breach na nangyari at safe po yung pera nila dito sa kanilang mga money wallet? Unang-una, ito po ay isolated case. At gaya po ng nasabi namin base sa aming unang investigasyon ay ito po ay walang phishing, walang data breach at walang account takeover. Ito po ay isang product error. Doon sa sinasabi naman po na mga numero ng CICC, hindi pa po namin nakikita yan at wala po kaming pwedeng makomment po dun sa issue na yan. At ang lahat ng ito po ay for further investigation. Mawalang galang lang po, Ma'am Hilda, product error, ano definition nito? Okay. Ibig sabihin po, may mali doon sa sistema. May mali po doon sa pagkagawa po ng produkto. Kung may mali sa pagkagawa ng produkto, bakit ngayon lang nangyari yung pagkakamali kung matagal na itong produkto? Okay. So, ito po ay nag-submit po kami kasi sa BSP ng mga logs at informasyon for further investigation. Hindi ko lang po masabi yung mga detalye at this point kasi kailangan pa po ito i-validate ng BSP.
Ma'am, again, ano po, with all due respect, kasi may play of words dito eh. Opo, na nangyayari. Opo, sabi ho ninyo, walang data breach. Wala pong breach na nangyari. Opo, hindi ho ba ito systems glitch? Tama? So, ang tawag ho naman ninyo, product error. And then ngayon, hindi nyo ako Opo. masagot kung ano ba ang ibig sabihin ng product error. Opo. Tama naman po kayo. Ito po ay technical issue. Yan din po ang tawag ng iba ay glitch. Ito din po ay product error. So, ang sinasabi ko lang po sa inyo ay yung eksaktong words po na ginamit namin sa pag-report po sa BSP. So, yun nga po, bilang mga kababayan natin po na tumatangkilik ng produktong ito, gusto po nating malaman ano ba ang ibig sabihin nitong product error? Kasi nga, kung matagal na itong product na ampaw na binabanggit nyo, bakit ngayon lang po nagka-error? Meron ho ba kayong simpleng paliwanag dun, ma'am? Okay. So, ang masasabi ko lang po is, dun po sa nangyari, nakita po namin na yung mga nasa temporary wallet natin ay biglang dumadami yung pera. Na-detect po namin na unusual to dahil wala pong nagkiklaim. Doon po sa pag-uusap ng technology na yon, yung papasok at lalabas, doon po nagka-error. So, paano po nangyari yon nang walang human intervention, ma'am? Yung sinasabi niyong product error, nagkusa lang ang computer ninyo, ano man pong tawag dyan, na wala pong kumalikot nito? Okay. So, at this point kasi hindi ko po yun ma-point out yung exactly na sinabi ninyo. Kaya lang po, syempre ito din po yung iniimbestigahan po ng ating BSP, kaya ito rin po ay for validation. Opo. Para pong ingat na ingat kayo na gamitin po yung breach na salita dito. Bakit po kaya? Gaya po ng nasabi ko, ito pong mga to ay for further investigation. Okay. Lahat Opo. po ng yung pasensya na po. Ito lang po yung aking makakwento at this point kasi Opo. ito po yung shinare namin sa BSP. Opo. Ilang users po, ma'am, ang naapektuhan po sa sinasabi niyong product error? Okay. Na-identify naman po namin kung ilan po yung users. Ngayon po ay binavalidate po yan ng BSP. Kung ito nga lang po ba yung number ng users na naapektuhan. Ma'am, ilan po? Hindi ko po masasabi at this point. Pasensya na po. This is for further validation. Pero ang inyo pong press release ay the incident is isolated to few users. Opo. Opo. Tama naman po yun. Hindi ho ba kaya information management na ito? Kasi, di ba, ang implikasyon nito, kung marami po naapektuhan dito, yung pong few, ano ba estimate natin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1,000, ilan po? Pasensya na po, hindi ko po masasabi talaga at this point. At tama po, ito po ay isolated case and for further validation po ng aming regulator. Magkano po ang kabuuang halaga ng nawala at umano'y naibalik nyo doon sa mga users po, ma'am? Again po, yung mga detalye na yan at this point ay hindi ko po masabi. But rest assured, Manong Ted, that we are working with BSP. In fact po, kahapon pa lang po nandirito na sila. At pinavalidate po nila yung mga facts na pinresent namin sa kanila. And as soon po, as pwede na po ito i-share po namin. Opo. Ma'am, kasi po gusto lang ho natin talaga dito malaman yung katotohanan kung ito ba ay talagang product error o breach. Kasi pag sinabi natin breach, yung system nyo may ibang tao na nakapasok at nagawa itong bagay na ito, bagamat kaninyo, agad po ninyong na-resolve. So dito po ang tanong namin ngayon, sana po mamarapatin po ninyo, kayo po yung makasagot lang po ng tuluyan. Ano po? Opo. Natukoy ho ba ng inyong sistema yung sino may-ari nung 2 mobile number o account na ito na pinaglipatan muna ng pera?
Naiintindihan po namin ang sinasabi nyo na kailangan po namin na magbigay po ng more information, no? Mm-mm. Kaya nga hanggang ngayon kami ay nag-iimbestiga with BSP to get to the bottom of this. Pero ma'am, kasi nangyari po ito kaninyo bago mag-November 9, tama po ba? Opo. Opo. Sige po, opo. So, November 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no? November 13 na po ngayon. Baka lang maaari kami makakuha ng mga patikim na informasyon dito. Wala po itong one-time PIN, di ba, na hiningi? Totoo po yun. In terms of timeline po kasi, Sir Ted, so nung gabi ng November 8, na-detect na po natin to at naibangga din po natin to doon sa mga complaints ng customer natin nung November 9, nag-report kami. Simula lang po nung Lunes Opo. ang aming investigation at saka validation po with PSP. Hindi pa po tapos yan. In fact, hanggang ngayon, nandirito pa rin po sila sa office natin. Opo. So, kaya naman po, medyo ilang araw na dahil masusi din naman po itong tinitingnan ng aming BSP. At sinasabi po namin na kami po ay magko-cooperate sa investigasyon na ito. At alam nyo naman po ang ating mga regulators, kailangan po muna sila ang makaalam. Kailangan po ma-validate nila ang facts. At pag na-validate na po yan, i-share po namin ang mga pangyayari. Opo. Pero we talk about facts lang ho muna, no? Bago po itong validated kaninyo ng mga informasyon sa mga nangyari. So, nagkaroon po ng paglilipat ng mga pera nang wala pong hininging OTP, di po ba? Nagkaroon po ng paglilipat ng pera doon po sa temporary wallet ng feature po ng Send Ang Pao. Pero yung nga po, ma'am, wala pong hininging OTP, di ba? Wala po, kaya nga po ito ay product error. Opo. Ma'am, hindi po siguro natin maaring masabing product error because kayo na nagsasabi mismo ngayon na that they're trying to verify pa po, ma'am, di po ba? Kasi nga po, sabi ho ninyo, ito po ay resulta ng ating initial po na investigation. Okay, sige po. So kung meron po kayong resulta po ng inyong initial investigation, puntahan ko na po itong katanungan ko. Kung wala pong hininging OTP, nakita na lang po umano, no? Nito hong mga, ngayon, itong ating mga nasa balita na at mga nakapanayam po, no? Kagaya itong si isang Rolando, he lost 90,000 in just 1 minute. Sabi niya, so around mga 12 p.m., lagi ko sinecheck ng ganong oras. Una kong nakita na wala lahat ng sales. Opo, sabi ho niya na wala lahat yung kanyang pera. I always check my GCash. The first thing I saw is that all of my sales were gone. Sabi pa rin po niya, no? Opo, yung kanyang transaction history daw po, his funds were sent more than 40 times with 2 numbers claiming 1,000 each. So wala itong OTP, nakita nilang nalimas yung pera, opo, kung sakasakali po na bypass noong sino man ang may gawa nito, yung application, dahil nga hindi nagpadala po ng OTP notification. So, kung sabi po ninyo, ang inyong paunang investigasyon nagsasabi ng product error, hindi naman kaya pwede sabihin natin na ito talagay isang organized breach. Sir Ted, yung particular po na kaso na yan ay kailangan ko po malaman yung buong detalye din. Hindi po ako makakapag-comment dyan kung ayan din po ay related dito sa particular issue na to ng Send Ang Pao. Maaari po ba namin makuha yung detalye at we will look into that at babalikan po namin kayo dyan. Lalo na po sa particular issue na yan. Opo, kung nag-reach out po kayo sa sinasabi niyong mga nakuhanan po dito, nag-transfer ng pera, wala ho kayong na-enkwentro ng ganun pong kwento na 90 mil po yun wala? Ang nailipat? Marami. May mga babalikan ko lang po kayo dyan. Ito po ay isolated case. Doon sa mga nag-reach out po namin na mga na sitwasyon na ibalik na po namin yung pera na yan.
O yung nga po, kasi nga ma'am, kasi po medyo may blur po kami dito sa isolated incident and few users kasi nga po hindi rin po kayo din nagsasabi, naintindihan po naman namin kung talagang gaano ba karaming Oo. users po ang naapektuhan. At yan po Oo. naman po yung aming pong iginagalang. So yun nga po, ma'am, ngayon ho ba sa usapin po ng organized breach, posible ito? Meron ba kayong iniisip na baka inside job ito? Hindi po ako makakapag-komento dyan, pero ang sinasabi ko, ang amin pong report ay nasa BSP na at ito ay kanilang binavalidate. As soon po as kanilang na-validate ang mga facts presented, ito po ay aming share. Okay, sige po. Pero doon sa particular po na mga kaso na nasasabi niyo, hindi po ako makaka-comment kasi Opo. hindi ko po nakikita yung pong fact po niyan. Opo. Sige po, ma'am. Ma'am, sa amin pong panayam kahapon kay Director Alex Ramos nga ng CICC, sinubukan daw ho nila na makipag-ugnayan sa inyo, no? Pero sabi nila, hindi sila man lang po ninyo binalikan. Ang sa panig po ng GCash, ano ho, at sabi nga niya, paano namin makakausap ang press release? Bakit po ganun daw po ang naging tugon ng GCash dito po sa isang government agency na supposed to be po tumutulong din, malibang nga sa BSP bilang regulator, tumutulong po sa uri po ng cybercrimes kung sakasakali. Okay. So, ang CICC po ay partner namin. Sa pagkakataon na to, Sir Ted, inuna po namin yung mga sa tingin namin po ay importante makipag-usap sa mga customers, mag-report po sa BSP, validate po. At voluntarily, nagpunta po kami ng DICT kung saan po din naman part din ang CICC. Patuloy po kami nakikipag-reach out kay Yusek Ramos at saka sa CICC. Alam naman po niya yan. Opo, pero kahapon nga po, yan sinasabi niya po sa amin. Kaya nga din sila mismo ay nanawagan na kung maaari, bigyan sila ng puwang para makatulong sa investigasyon. Kaya ho ba talaga ay bukas sa investigasyon ng CICC dito? As we speak now, meron na bang taga-CICC ngayon dyan sa inyo? Wala pong taga-CICC po dito, pero bukas po ang linya namin at kami po ay patuloy na pumupunta at sinusuyo po ang CICC. In fact, nag-send na kami ng report sa kanila. Nasa kanila na po. So, ire-repeat ko lang po regarding po doon sa hinaing po ng CICC. Ang inuna po namin ay magkaroon ng swift action po para sa aming mga customer. Mag-report po sa BSP at voluntarily nagpunta po kami ng DICT. Ang report po ngayon ay nasa CICC na rin po. Opo. Lahat ho ba, ma'am, again, yung affected po dito ng mga users, naibalik nyo na po yung sinasabing mga perang nailipat? Yes po, kasi dun po sa temporary account na nakita namin, nakita po namin na puno, binalik po namin kaagad in 24 hours. Okay. Ma'am, ito pong pangyayaring ito, sa inyo ho bang palagay, nagkaroon ho ba ito ng inconvenience sa mga users ninyo? Sa totoo lang, for sure, oo, kasi bilang mamamayan naman, kagaya ko, na kung ako'y mawawalan or kumbaga for a short period of time, kahit 24 hours na ibalik, ako po ay mangangamba. So kami po naman ay humihingi ng paumanhin. And in fact po, kahit naman po kami na nahimik nung ilang araw, ang ginawa po naman namin ay nag-reach out po doon sa mga affected. Hindi nga lang po maingay na isinapubliko, pero ito po ang immediate po namin ginawa. Opo. Pero ma'am kasi po, kasi kami po nung unang ito'y pumutok na balita nga po, agad namin din kinontak itong mga numero dito po sa inyong press release. Kasi nga gusto namin makatulong sa GCash para po magkaroon po ng kahinahunan sa mga users ng GCash na hindi mangamba, matakot sa pangyayaring ito kasi nga kung ano-ano ang informasyon na lumalabas. At ginagalang po naman namin ang hindi nyo pagpayag muna na magpakaroon po ng panayam. Pero meron lang po kaming napansin po, ma'am, dito po, Ma'am Hilda, sa dalawa po ninyong sa inyo pong dalawang media advisory.
Opo, ito pong dalawang ito na inyo pong inilabas, ano ho, nung una and then may sumunod po na pangalawa. Ito rin po ang pinanggagalingan ng Himutok ng maraming GCash users. Opo. Pag binasa po natin ito na meron pong mga na itong magkasunod po na inyo pong statement, ni wala pong paghingi ng paumanhin sa mga GCash users o maging hindi man apektuhan pero yung mga natakot, nangamba na baka may mangyari sa kanilang mga account, ni wala pong paghingi man lamang po ng anuman pong apology dito. Nasabi nga nila na para bagang sa kanila pong pananaw, sa iba na akin po nakausap, na para bagang sa inyo, wala itong naibigay na takot o kaya po inconvenience doon sa apektado. Ano po inyong sasabi doon, ma'am? Naiintindihan po namin at kaya naman po kami ay nagpapasalamat na binigyan nyo kami ngayon ng pagkakataon. Ako po ay isa po sa leadership po ng GCash. Humihingi po kami ng dispensa. Ang una po namin po talagang ginawa ay kontakin at to ensure na maibalik po namin ang pera. Dahil sa aming palagay, ito po ay ang pinaka-importanting step na nagagawin. Uulitin ko, doon po sa mga nangamba on behalf po ng GCash. At again, maraming salamat po sa inyo, DJ Chacha and Sir Ted, na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon, hindi lamang po para mag-explain at para na rin po humingi ng dispensa. Kami po ay humihingi ng dispensa. Opo. At salamat din po, ma'am, diyan po sa inyo pong pahayag na iyan kasi po ngayon sa amin po ditong mga pages, social media pages Comment nga po, section. comment section po ay iba't iba ang reaksyon and then they appreciate itong iba na marinig na ho ngayon mismo galing po sa pinuno ng inyong corporate communications ang paghingi po ng paumanhin kasi ito pong hinahanap nila dito pong mga inilabas ninyo na mga statement matapos nga po ang nangyaring kaninyo ay product error. So bago po si Chacha sa kanya panghuling katanungan, ma'am, sa ngayon po na ito po iniimbestigahan, inaalam talaga dito ang punot dulo, kung sakasakali po, ma'am, ano po ang aming kayang magiging garantiya bilang ilan po sa mga tumatangkilik po sa inyong produkto na magiging transparent kayo dito kung ito man po talaga ay usapin po ng system breach o ibig sabihin napasok po ng mga hackers ang inyong sistema kaya nangyari ito at ito'y hindi itatago sa mga gumagamit po ng inyong produkto, ma'am. Okay. So, unang-una, ito po ay product error. Kung sakali man ang inevitable ay mangyari, kami po ay regulated ng BSP. Nakabantay po sila yan sa amin. Isa po dyan, andyan po ang DICT. Nandiyan na rin po si Yusek Ramos ng CICC. Transparent po kami at kami po ay magko-cooperate ng buong buo. Salamat po na marami, ma'am. Opo, ang aming lang po nga yung nga po, yung maging transparent lang po. Kasi nga, para alam namin na pwede palang mangyari yun kung talagang nangyari. Ito ngayon sa Chacha, ma'am, at ang aming pong pasalamat po sa inyo sa inyong pagpapaunlak po sa aming panayam. Go ahead, Chacha. Ma'am Hilda, yung sinasabi niyo po kanina na send ang PAW na nagkaroon ng product error sa system po ng GCash. So sa ngayon wala na po ito. Plano niyo po ba? Plano niyo aalisin niyo na po itong product feature na ito dyan sa sistema ng GCash? Naka-switch off po siya ngayon. At gaano po ba natin masisiguro? Tanungin ko lang din, ma'am, kung hindi natin masabi kung ilan ang directly affected users na naabala nung weekend, ilan na po ang total users ng GCash sa ngayon? 94 million Pilipinas 94 po ang million. gumagamit ng GCash. Oh, malaki-laki po yan, 94. Sabi nga po, 8 out of 10 Pinoys daw ang gumagamit niyan. So paano niyo po masisiguro, kagaya din ng tanong ni Sir Ted kanina, na as time passes by, na-enhance niyo po yung inyong security features para mapanatag ang loob ng GCash users na talagang hindi na po mauulit yung mga ganitong klase ng pangyayari? Okay, so unang-una 24/7 po kami nakabantay, patuloy ang investment po namin sa technology at sa tao. Kung titingnan po natin nangyayari, ito po ay kagad na detect namin. At dahil po meron kaming detection at part po ng proseso namin ay immediate resolution, ito po ay naibalik kaagad. So sa mga bagay naman yan is mabilis naman po ang aksyon namin. So para po mapanatag ang mga Pilipino na gumagamit po ng GCash,
24/7 po namin yung binabantayan. May mga tao po kami at nag-i-invest kami sa technology. Opo. Ma'am, panghuli lang po, pahabol lang itong galing po sa ating viewer dito. Yun ho bang nangyari po kay Pokwang daw ay product din po, error? Ampaw din po ba yung produkto niya? Ito po yung send ampaw, yan po yung nangyari po kay Ma'am Pokwang. Naisoli na rin po sa kanya yung kanyang pera at the rest po ng naapektuhan ng produktong ito. Okay, last question po. Yun ho bang pinaglipatan ng mga numero, yun ho ba'y temporary wallet din? Ang pinaglipatan, bago po kasi siya makarating doon at ma-release, nandirito po siya sa temporary wallet. Nandoon po ang pera. Hindi po siya gumalaw doon base po sa aming initial na investigation. Okay, sige po. Hanggang dyan lang po muna tayo. Muli po, Ma'am Miss Hilda Makilan, salamat sa inyo pong panahon, ma'am. At kami aantabay po sa inyo pong susunod na press release. Ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat at magandang umaga. Yan po ang VP ng Corporate Communications and Public Affairs ng GCash.